Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is nandito tayo sa ating 6th installment ng ating series, which is Renewal and Transformation in Christ. So, ang topic natin for today is the foretaste of heaven, or tayo ay deposito ng Diyos. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. In New International Version, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here." So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia, "Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago." So, this is all about renewal and transformation nga, di ba? So, ito yung, kumbaga, ina-elaborate lang yung series natin kasi nga, we have been renewed, not replaced. So, iba yung renewed sa replaced. We have been renewed, di ba, panibagong buhay, and we have been transformed. Kasi nga, kung dati, yung old way of living natin, yung old creation natin is makasalanan. Now na we have been renewed, we should strive to become a better person and to become the best version of us as a follower of our Lord God and Lord Jesus Christ. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, in Christ means union with Christ. So, kung mapapansin natin, lagi itong nababanggit sa Bible yung phrase na in Christ. Kasi nga, ang ibig sabihin nito is union with Christ, diba? So, si God, kapag tinitignan niya tayo, ang tingin na niya sa atin is parang si Jesus Christ, anak niya, kawangis ng anak niya. So, ayun yung nababanggit sa Bible, and dahil nga we are now in Christ, dahil nga we have been renewed and transformed, and now we are in Christ, dapat hindi natin binabaliwala yung union na nagaganap sa atin with Jesus Christ, di ba? So, dapat iwas na tayo sa mga kasalanan and hayaan natin na siya yung mamuhay, siya yung mamuno sa buhay natin, di ba? Na siya yung maghari sa buhay natin, and umayon lang tayo sa will nila ni God para sa atin, kasi hindi naman nila tayo papahamak di ba? So, kung ano yung nakaplano para sa atin and kung saan man tayo dinadala ni Jesus Christ sa buhay natin, mag-go with the flow lang tayo, dahil alam natin na mananaig at mananaig pa rin ang will ng Diyos sa'yo, di ba? So, number 2, new creation is not replacement but renewal. So, ito yung nabanggit ko kanina. By new creation, hindi ibig sabihin na we have been replaced. No. We have been renewed. Kaya nga, renewal and transformation. We have been renewed and transformed. Sinilang tayong muli and binago. Yung way ng pamumuhay natin, sinave tayo sa mga kasalanan natin. Ayun yung essence ng being renewed and transformed. Isinilang tayong muli na pure, na ligtas na sa mga kasalanan, and that is why we are also been transformed. And number 3, old creation means our old ways of life. So, yung old creation natin, before we have been renewed and transformed, ito yung old self natin na go lang ng go sa mga kasalanan, grab lang ng grab sa mga bagay na hindi naman tayo aware, or aware tayo na masama pala para sa atin, or hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. So, yun yung old creation or old self natin. But now that we have been renewed and transformed, alam na natin yung mga tama sa mali, and alam na natin kung ano ba yung mga hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos na dapat nating sinusunod, even though no one is watching us, diba? That is what we can call integrity. So, lahat naman ng ginagawa natin, nakikita ng Panginoon, di ba? Wala tayong maitatago sa Kanya.
So, in this new creation, itong new creation natin, we should utilize this well para mamuhay ng mapayapa, masagana, at naglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon naman, proceed tayo sa ating application. Number 1, discover the importance of union with Christ. Number 2, be a foretaste of heaven. And number 3, shine the living as new creation in Christ. So, by now, we should be able to reflect on ourselves if we are famous for having a new way of life in Christ.